It's about me and us. It's about family and our health. It's about building dreams in a place that lives like nowhere else. Magandang morning. Good morning, Mrs. Good morning, Mommy. Good morning sa iyo ka, Ma'am. Hello po. Welcome po sa ating program. Magandang umaga, Mommy. Ako po si Mami Rachel de la Rosa at welcome sa panibago na namang kwentuhan ngayong Biyernes ng Magandang Umaga, Mami, Usapang Pangkabuhayan. And we're thankful, I am thankful dahil nandyan ka, nakikinig, and i-ready mo na ka, Ma'am, yung iyong sulatan, yung iyong recorder, oo, notebook and ballpen para maisulat mo at ma-take note yung ating pong lulutuin ngayon, sa pamamagitan po nila Ma'am Bell, ang ating pong kapartner sa Usapang Pangkabuhayan. Magluluto po tayo ng tinatawag natin na soya burger patty. Ayun. Mahilig ka ba sa burger steak pero ayaw mo ng karne? Ay, may solusyon tayo dyan ka, Ma'am, ha? Eto, manatiling nakatutok at yan yung pag-uusapan natin ngayon dito sa Ma'am. Katangi-tangi ka, kahit pa kanino kang ikumpara. Katulad mo'y walang
Ayan, welcome back po sa ating program. Magandang umaga, Mami, sa mga nakikinig via sa your radio. Yan, sa inyo po mga solar-powered radio or di naman kaya ay nakasaksak na radyo. Oo, or di naman kaya ay yung de baterya na radyo. Oo. Ang importante ka, ma'am, anumang klaseng radyo yan ay andito ka, nakahook sa ating pong estasyon, 1143 DZMR Missions Radio. At ganun din sa mga naka-tune in ngayon, nakikinig via 1143 DZMR Facebook page. Thank you very much po sa mga nanonood naman via the YouTube channel ng 1143 DZMR Missions Radio. Maraming salamat po. Yan. Nakakatuwa po dahil each day ay beginning. Di ba ka, ma'am? Medyo san ka ba ngayong araw? Nakakasad ba ang mga pangyayari sa buhay? O alam mo ka, ma'am, ngayong pong linggo ay meron po akong alam mo yung mga balita na pumanaw, na kamag-anak, at mahal sa buhay ng isang kaibigan. Di ba yung mga ganun? Minsan nga kahit naman hindi ko talaga personally nakakilala, pero yung nakita ko lang siya, tapos so nakilala ko siya somehow, yung bata. Aba talagang malulungkot ka, ma'am. Not to mention, marami pa po tayong iba pang mga concern, di ba, sa buhay. Kaya, sabi mo, naku, ma'am, alam mo, sad ako ngayong araw. Oo, so we understand and we pray ka, ma'am, no, habang nanonood ka ngayon or nakikinig, sana ay meron ka pong matutunan, mapapulot na message, especially na pangkabuhayan na masusubukan mo. And most importantly, no, sa later part ng ating buong program, meron tayong verse. Hopefully ay makapagbigay po sa iyo ng comfort. Oo, ako din wala ako alam mo yung bang parang masabi sa ganoon. It's just that opinion ko, personal experience ko na when you continue trusting the Lord, at makita mo, alam mo yung magpatuloy ka lang ka, ma'am, na maniwala na kahit na may mga ganyan na mga pangyayari sa buhay mo, hindi mo gusto, parang bakit nangyayari to? Oo, alam mo, continue trusting the Lord ka, ma'am, knowing na alam niya po ang lahat, siya ay makapangyarihan, and hindi niya tayo pababayaan kailanman. As in, that's very true ka, ma'am. Sa buhay ko, sobrang totoo yan. Oo. Kaya bago pa tayo magkaroon ng maalaala mo kaya segment, siguro magkaroon tayo ng ganyan ka, ma'am. Oo, alam mo yung mga true to life stories natin. Meron ka bang ganyan ka, ma'am, na story ng goodness ni God sa buhay mo? Oh, tapos kasi 'di ba meron tayong ginagawa na yung gratitude list natin, yung may ganun ba, di ba? O, pero this time naman, pwede tayo siguro 5 minutes lang. O, baka video or audio recording how God has been good to you. Oo, sige, gusto ko yan. Yung bang magsasend ka sa akin, ito po, iniimbitahan ko po kayo na kung maaari po kayo makapag-send ng recording ng 5 minutes lang na testimony, gaano kabuti ang Panginoon sa iyong buhay. Ano ang ginawa ni God ngayong araw na to or ngayong linggo na to or sa buhay mo, 'di ba? Na gusto mong i-share sa ating pong mga tagapanood, tagapakinig. Oo, 'di ba? Hindi para tayo ay alam mo yon, maging proud or mag-post na napakabait ni God sa akin. Hindi po. Kasi, but most importantly, ang purpose natin ay yung ibigay natin yung glory kay God at i-share natin sa iba para ma-encourage sila na talagang pag nag-trust ka kay God, talagang nandun yung sagot ni God sa mga pinagpapray natin, di ba? Nandyan talaga yung pagsagot ni God at pagtulong niya sa mga pinagdadaanan natin. Yun. Sige, pag-uusapan natin yan next week. Oo, for now, ay mag-concentrate muna tayo sa ating pong kwentuhan ngayon. So, i-welcome na natin, magsalamin tayo, i-welcome na natin sa ating pong Ma'am Tahanan. Panoorin natin ang video ng paggawa ng soya burger patty. Kasama po si Professor Isabel Salvador, ang Product Development Training Coordinator ng Quirino State University.
So, good morning once again mga mom, mga nanay. So, this morning, ang gagawin po natin ay isa naman pong snack o pwede rin pong bayan or ulam. At ang gagawin na natin ngayon ay ang ating soya burger patty. So, soya o yung utaw o soybeans at syempre yung kanyang sapal po ang kakailanganin natin. So, gumawa po kami ng soy milk. And then, para hindi po masayang yung kanyang sapal ay gagawin natin into soya burger patty. So, ayan. Napiga po na soya yan. And then, syempre, ang mga sangkap or mga ingredients ay mga sumusunod. So, kailangan natin ng, yung soya pala natin ay kailangan po natin ng 3 cups na soya sapal. And then, ang mga sangkap niya ay, syempre, 1/4 cup na onion na tadtad, 1/4 cup din po na kinchay na tadtad din, at 1/4 cup din na garlic o yung ating bawang na natadtad din. Okay? And then, syempre, kailangan natin ng pampalasa. Una-una, meron tayong 1/2 teaspoon po na asin, 1/2 teaspoon po na enhancer, and then 1/2 teaspoon din po na black pepper. So, ito po yung ating pampalasa at syempre, dadagdagan natin ito yung isang sikreto, ng Coffee Mate. So, 1 tablespoon po na Coffee Mate at syempre, isang pirasong itlog. Okay po, so ito lamang po yung ating mga sangkap para sa ating soya burger. At syempre, pag gagawa tayo ng burger patty, kailangan natin ng separator o yung paper lid kung tawagin. So, kumbaga, sapin po ng ating burger patty. At kailangan din natin ng round tab kung ibibenta po natin. Okay? And then, kailangan din po natin ng ganito, potato masher, parang kwan lang kasi wala po kaming burger molder. Pero meron pong nabibili sa Shopee, sa market na molder po ng ating patty para po hindi po siya gaanong makapal. At least ma-control po natin. Okay po. So, yan lamang po yung mga kagamitan natin sa paggawa ng ating soya burger patty. So, mag-umpisa na po tayo. Magme-measure na ako ng soya sapal na nandito nga po sa harapan. Kailangan po natin ng 3 cups ng ating sapal. Okay. Ayan po. At itidiretso na natin sa ating mixing bowl. Okay, 1. Okay, 2. And then, sakto po yata yung nakuha ko. Okay. So, 3 cups po na ating soya sapal. Okay, so ilagay na natin, idiretso na natin sa ating mixing bowl. And then, idagdag na po natin yung mga sangkap, one after the other. So, unahin natin syempre yung ating yung chopped onion, 1/4 cup. Ayan. Yung ating garlic, 1/4 cup din po. Yung ating kinchay, 1/4 cup din. At yung ating Coffee Mate, 1 tablespoon. Okay. At yung ating mga pampalasa, ilagay na natin syempre yung ating asin, yung ating paminta, at yung ating enhancer. So, ayan po yung ating mga ingredients. And then, idagdag na rin natin yung ating itlog. So, mapapansin nyo po, yung itlog ay ihihiwalay ko kasi hindi po natin alam, baka yung nabili po nating itlog ay nasira po or defective. So, ilagay muna natin sa separate na container saka natin siya idagdag. So, ayan po. And then,
So, halo-halo lamang po. Ganito lamang po siya kadali. Okay? So, ihalo-halo lamang natin ng mga ating sangkap. Okay? And then, ready na po for molding later. So, ayan. So, ang ating soya burger patty ay, syempre, substitute. Especially po, ng mga hindi kumakain ng beef o kaya pork. Okay? So, pwede na tayong mag-mold ng ating burger or soya burger patty. So, ito po yung ating measuring cup para po pare-pareho. So, this is 1. Palitan natin ng 1. Ilagay natin siya. Tignan natin kung medyo okay. So, ayan po yung ating unang burger patty. So, bago natin i-press ay okay. So, nipisan lang po natin para madali lamang po siyang lutuin. Okay. So, kung una, pwede na nating ilagay sa ating okay, round top. And then, syempre, isunod natin ito. So, ito na mga mamis, yung ating output. So, meron po tayong 2 tubs doon sa 3 cups na sapal or soya sapal na ginamit natin. So, 2 tub na tig-4 po na patty. Yun po yung ating output. So, after po nito ay pwede na natin ilagay sa freezer o kaya sa chiller. So, muli, maraming salamat sa inyong oras na manood dito sa programa ni Mami Rage. So, maraming salamat muli at magandang araw sa ating lahat. Magandang morning! Magandang Friday morning sa iyo ka, ma'am. Welcome back po sa ating program. Magandang umaga, Mami. Ako si Mami Rachel de la Rosa and we welcome sa ating pong ma'am tahanan, ang ating pong ever faithful, matyaga na guest. O actually, hindi na to guest. Mainstay na to si Ma'am Bel sa atin. Ang Product Development Training Coordinator ng Quirino State University, si Professor Isabel Salvador. Good morning, Ma'am Bel. Hello po. Greet po kayo sa ating pong ma'am listeners. Okay, so isang mapagpalang araw ng Biyernes sa ating lahat, mga kamam. So welcome again sa programa ni Mami Rage, ang magandang umaga, Mami, pangkabuhayan or usapang pangkabuhayan. Right. Alam mo naman po tayo, pag Biyernes, usapang pangkabuhayan, kaya ka, ma'am, sana po ay talagang masubukan niyo po, no, yung ating po mga isinishare dito na bayan videos and ideas. Sabi ni Ma'am Bel ay technology. Kasi nga, alam mo, pagka yan po ay inyong in-apply, sinubukan sa bahay, meron ka ng masustansyang pagkain, ulam, pang negosyo. So, ngayon po, pag-usapan natin, tanungin natin si Ma'am Bel doon sa interesting. Oo, ma'am. Natuwa ako doon sa ating tinatawag na soya burger. Although iniisip ko kung paano ko to gagawin kasi kung hindi naman po ako gagawa ng soya milk or soya bean, saan po ako kukuha nung parang sapal ng soya para po makagawa po ako nitong soya burger patty. Saan po ba available po yun? Okay, so mga kamam, so for example po,
Ang gusto lang po ninyong gawin ay soya burger patty. But basically, kung gagawa po tayo ng soy milk, syempre yung sapal, instead of itapon natin, i-utilize po natin. Actually, mga nauna na tayong videos, technology on sapal ng soya. Pero itong burger patty kasi hindi pa natin nagawa. So, ang ginawa namin ay gumawa ng soy milk kasi may nag-order. So, yung pong sapal, para hindi masayang, ginaming burger patty. Now, kung halimbawa po hindi nyo alam kung saan kukuha ng raw mat, so kung sa Isabela po, marami po tayo sa CVRC sa May Ilagan po. Doon po talaga nagpo-produce din ng soybeans or utaw kung tawagin. And then may mga farmers po sila na nagtatanim or nagpo-produce ng soya nearby Ilagan City. So meron din po dito sa Alicia and Santiago. So may available po dun, ma'am, na yung parang sapal ng soya, may ganun po? Kung sakaling, kunyari ako, Siguro dito sa may Alicia, Mami Ridge, may gumagawa. Parang somewhere dito sa may Seventh-day Adventist. Nakalimutan ko lang po yung apelyido. And then, pwede po sigurong mag-request. Halimbawa, kasi baka itatapon din lang or anong gagawin sa sapal. So, pwede po doon. At meron din po dito sa may Santiago, sa may Dubinan. Okay. So anyway ka, ma'am, ang importante po dito, meron pala tayong pwedeng pagkuhanan. So pwede po nating i-message yung pong mga nabanggit ni Ma'am Bell na pwede po pagkuhanan sa Santiago, sa Ilagan, ng yung pong sapal ng soya. So ang maganda po dito, Ma'am Bell, napakatipid at saka healthy kasi hindi mo kailangan ng karne. Pero masarap siya kasi 'di ba yung tinatawag natin na veggie meat. Tama ba ako, ma'am? Yung veggie meat mo, ang ginagamit po natin dito ay soya. Soya-based po yung mga yun. Yes, Mami Ridge. Oo. Kagaya din po ng tofu. Correct. So ayan ka, ma'am, no, high protein. At kung ang iniisip mo ay, naku, pag gaya ng kakainin ko, baka paano naman yung protein needs ng anak ko? Ayan, full pack pa rin po ito ka, ma'am, ng proteins. At yun nga, siguro pagka gagawa ka ng ganito, gumawa ka na rin ng soya milk. Oo, alam mo ka, ma'am, nagawa na po ni Ma'am Bell yan, nagawa na natin dito yan sa ating pong program, yung soya milk. Tapos gumawa ka na rin ng taho. Ay, complete package po talaga tayo dito sa pangkabuhayan. Kaya naman, thankful tayo kila Ma'am Bell. Salamat po. Okay, ma'am, moving on po tayo doon sa ating pong next na tanong. Kasi nakita ko po doon, ma'am, gumamit tayo ng coffee creamer. Sabi ko, wow, interesting. Gumamit ng coffee creamer instead na, kasi ma'am, di ba usually pagka mga burger patty, kunyari embutido, tapos burger patty, ang nilalagay po nila ay gatas, tapos tinapay or breadcrumbs. Pero ito, wala pong ganun. Kung sakali po ba, pwede pong gatas ang gamitin dito instead na yung pong ating coffee creamer? Okay lang, Mami Ritz, basta yung gatas ay powder din siya. Hindi po liquid para hindi po mamasa-masa yung ating burger. Pwede, Mami Ritz. Pwede. Okay. Tapos, ma'am, eto, ang tanong ko lang po, kasi di ba yung ating pong soya, yung sapal ng soya, isa lang ang ginamit po natin na egg. Ano po siya? Hindi po ba siya yung parang magiging dry? Hindi ko pa ito, ma'am, nasubukan ever. So, hindi po ba siya magiging dry? Just in case na medyo gumawa ako sa bahay, tapos nakita ko na parang medyo dry. Ano po yung pwede kong remedyo? Ano po yung dapat na idagdag ko doon po sa ating pong mixture? Okay. So, tama yung sinabi ni Mami Ridge. So, medyo yung output po natin kanina ay medyo dry. So, pwede po, di ba, sabi ko palagi na flexible po tayo. So, pwede po tayong magdagdag ng egg kung sa inaakala natin ay kulang kasi nga kung ayaw mo halimbawa ng dry na patty, pwede pong magdagdag. Walang problema po.
Oo, o, ayan ka ma'am ha, pwede kang mag-experiment. Siguro kung gusto mo na medyo mas creamy, mas milky, dagdagan mo ng konting mas madami-daming gatas pero powdered para hindi siya masyadong mushy, kumbaga. Tapos pwede mo rin siyang lagyan ng dagdagan ng egg. So it depends, siguro portion-portion ang paglagay ano. Tapos ma'am, ang tanong ko po, doon sa ating pong kasi 'di ba ma'am, usually pagka-patty, kunyari yung karne talaga, dapat sobrang halong-halo siya. Na to the point na yung karne ay parang, ano bang tawag natin doon, mayroong scientific term doon, na parang wala na siyang moisture, na incorporate na lahat ng ingredients. Dito po doon sa sapal, papaano ko po malalaman na okay na yung pagkakahalo ko sa lahat? Okay, so siguro yung paraan ng pagmi-mix at saka yung length, yung time ng pagmi-mix, medyo haba-habaan lang natin para mag-incorporate, okay, yung mga ingredients. Anyway, yung mga ingredients naman ay minimal lang, konti lang naman. Oo. At saka, kasi ma'am, hindi po siya yung parang crushed. Hindi ito yung parang napino di ba ma'am? Medyo mga, ano siya, medyo mga buo-buo po yung sapal ng ating soya, ng soya bean. So, depende po yung gagamitin nating gilingan. Ayun Okay. po. So, depende sa gilingan. Pero ma'am, pwede rin itong mas fine pa yung ating pong sapal. Kung masyado namang fine, ay parang, kasi syempre i-extract natin, i-squeeze natin, baka masyadong dry yung ating Yeah. sapal, baka mawala na rin yung juice ng Lasa. soybeans. Baka, Oo. yes, pati yung protein content niya ay mabawasan na rin kung super, super smooth or fine. Okay. So may purpose din pala yan ka, ma'am, ha? Na medyo rough lang yung kanyang pagkakagiling. Wag masyado. Oo. Oh, okay. But anyway, ka, ma'am, alam mo, along the way, kung ito ay iyong susubukan, malalaman mo yan. Di ba, ma'am? Usually ganoon. Yung trial talaga. Oo, Oo. trial and error. Ang importante lang dito ka, ma'am, at least meron tayong guide. Nakita natin mismo na ginawa ni Ma'am Bell at naging successful. Okay. Ma'am, ito, last question ko na po ito. O, di ba, nagawa na siya, okay na. Pag ipiprito ko na po siya, pwede ko na po ba siyang iprito agad-agad right after magawa ko yung patty? Or kailangan medyo i-ref ko muna para medyo maging firm yung patty? Ayan, so tama, Mami Rach. So kailangan patigasin muna natin konti, di po ba? Sabi ko, after molding ay ilagay natin sa freezer para kung matigas na siya, so mas madali na po siyang i-fry at saka Tama. Oo. compact. Oo, kasi pag hindi ka medyo ano siya, ano ba tawag natin dito? Baka maghiwa-hiwalay. Oo, Yes, so yes. kailangan po na, yan. So kailangan natin siya na medyo siksik, medyo compact, at medyo firm ng konti. Huwag naman frozen kasi tatalsik naman siya. Pag tumama na yan sa mantika, naku, baka ayaw mo na tuloy magprito ka, ma'am. So anyway, ang Mm-mm. importante dito ka, ma'am, nakita po natin yung ating pong proseso, yung procedure ng paggawa. At pwede niyo pong balikan, ulitin po ito pong ating pong video para na makita niyo po yung simple, very simple ingredients ka, ma'am. Oo, kung merong dito, medyo may presyo yung kinchay, pero konti lang naman yung kailangan mo na kinchay. Pangpasarap siya ka, ma'am, promise. Very good siya. At ano pa ba? Yun lang naman. Kaya subukan niyo na po ito ka, ma'am, dahil very good po siya. Maganda. Oo, kung magpa-practice na kayo, gagawin nyo na ngayon. Pagdating ng December, perfect nyo na to. Baka November pa lang, meron na kayong pang-negosyo, may pang-benta na. Ayan. So, okay, Yan, ang dami kong tama. sinabi. Si Ma'am Bell yung ini-interview natin. Ma'am Bell, any pahabol na tips or message sa ating pong mga tagapakinig at tagapanood bago tayo magpaalam? Okay, so sabi ko nga sa mga mom natin, mga nanay natin, so, be flexible. So sa mga sinishare po naming technologies, pwede po kayong mag-modify. Pwede po kayong mag-experiment. So tama yung sinabi ni Mami Ridge, nandyan na yung standard recipe, then pwede po kayong mag-experiment, ika nga.
Okay, mag-product dev. Okay, so help po. Maraming salamat. Natuwa ako dyan, ma'am, ha? Product development, why not? Okay, sige. Ma'am Belle, maraming salamat po dyan sa isang napaka-healthy. Oo, nakakatuwa po no, na innovation galing po sa Quirino State University. So ayun ka, ma'am, no? We are always thankful po kila Ma'am Belle Salvador, sa buong team, no? Si Kuya Kurt, yung nagbe-video, yung nag-edit, at ganun din po through, no, the initiative and leadership of the University Extension Director, Dr. Fedis Minda Dolohan. Maraming salamat po. We always appreciate you, ma'am, at excited kami sa susunod na Biyernes sa panibagong pangkabuhayan na iluluto ni Ma'am Belle. Excited ako, ma'am, para sa December. Sana merong fruitcake. Nag-request. Sige. Yay! Okay. November Ma'am dapat. Belle, November pa lang. tama. Oo, para December, ibebenta na natin. Correct. Sige. Ma'am, thank you po. God bless po. See you po next time. Okay, so maraming salamat. God bless din sa inyo. Nagsasahing papawid mula sa Santiago City, Isabela. Tampok ang iba't ibang wika at kultura. Nagpapahayag ng mensahe ng pag-asa mula sa Panginoong Hesukristo. Ito ang 1143 TZMR, your Missions Radio. Ang estasyong ito ay matatag na katuwang ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nagdiriwang ng 50 taon ng matatag at tapat na pamamahayag. Ayan, isang napakagandang kwentuhan kasama si Ma'am Belle Salvador. Thank you po, Ma'am Belle. Alam mo, subukan na natin yan ka, Ma'am. And kung kanina nagmamadali tapos hindi mo na isulat lahat, no? Yung recipe, yung procedure, alam niyo kung pwede niyo pong balikan. Ito pong ating pong program, yan. That's what I mean, no? Hanapin nyo lang yung date, yung pangalan natin, Magandang Umaga Mami, 1143 TZMR. Punta po kayo sa YouTube channel ng 1143 TZMR. Makikita nyo po yan ka, ma'am. Oo. So, i-browse nyo lang, tingnan nyo at panoorin nyo uli yung paano gumawa ng soya burger patty. O, di ba ka, ma'am? Ang sarap-sarap, napakamalinamnam at walang karne. Magkano yung karne ngayon? Nasa mahigit 350 yung ground pork. Hindi pa yun yung hindi pa yun yung ground beef talaga. Oo, so very good po ito ka, ma'am. And moving on po sa part 2 ng ating pong program. Ito, hindi ko to masyado na di-discuss ka, ma'am, kasi alam mo, hindi ko siya masyado kabisado. That's the truth. Oo. Pero natutuwa naman ako kasi marami naman pong mga available na mga website. Di ba? Na makakatulong sa atin. And I believe kung tayo po ay nagnanegosyo or balak na magnegosyo, it's a big help na malaman natin kung ano yung mga procedures or ano yung mga dapat natin gawin para po yung ating pong negosyo ay malegalize. Yan. So, ang number 1 po dyan talaga ay yung iparehistro natin yung ating pong negosyo sa BIR. Yun yung number 1 ka, ma'am. So, karamihan po no, ng mga ka-ma'am natin, kumbaga yung tina-target natin ay yung mga online seller. May mga online business, di ba? Oo. And napaka-importante po. Kasi kagaya ng mga shinare natin dati, maraming mga bata pa ha? Mga bata, young entrepreneur, parang 17 years old lang yung mga yun eh. Oo, 17 to 21 years old, sobrang laki ng kita. Dahil lang sa sobrang galing nila sa pagmamarket online. So ito talaga ka, ma'am, tinatawag natin na online selling and online marketing. Sabi nila, it's here to stay. Oo, kaya kung gusto nating makasabay dyan at mapalaki at kumita, di ba, lalo na ngayong magde-December, ang dami pong mga personalized na ang mumura. Oo, shinare lang sa akin ng isang kasama ko sa office na personalized yung naregalo niya doon kasi Teacher's Day. Sabi ko, ala, ang galing naman. O, di ba? So, pag ikaw ka, ma'am, ay nagluto, gumawa ka ng pang giveaway mo sa December or pang negosyo mo,
tapos personalized, ang ganda. Oh. Anong kinalaman yan dun sa yung sabi natin na i-register yung ating online business? Okay. Actually ma'am, lahat po talaga dapat ng nagnenegosyo dito sa Pilipinas ay pinaparehistro po ang negosyo nila. Okay, so ito po yun meron tayong Revenue Memorandum Circular Number 60-2020. Galing po ito sa moneymax.com na moneymax.ph na website. Sabi niya dito, ang BIR ay nire-require niya lahat ng mga tao na nagnenegosyo at kumikita in any form. Okay po? Kasama dito yung mga digital transactions. Ayan. Sa pamamagitan ng paggamit ng electronic platform, kagaya ng, ito na yun, Facebook, TikTok, kahit anong klase ng media at digital means, kailangan pong magparehistro ng kanilang negosyo. Ganon. Ay talaga, ganun ba? Paano na lang ako ma'am? Hindi naman ako regular. So, sabi naman po ng DTI at saka ng BIR, exempted dito yung tinatawag natin na irregularly or intermittently selling homemade items as a hobby. So ibig sabihin, hindi pa naman daw kasi yun negosyo talaga. So hindi pa kailangan mag-register. Tama ba? Sana tama itong pagkaka-interpret ko nito. Oo, opo. Peace po. Siguro mag-i-invite tayo from BIR, Yung ganyan. So, eto po pagpatuloy natin. Ang ibig na lang sabihin dito, kailangan mong iparehistro yung negosyo mo kung ikaw ay regular na kumikita ng pera through any online means, kahit na maliit pa lang yung negosyo mo. Ganun daw. So, kasama na dyan yung mga tinatawag natin na freelancers, YouTubers, pati mga vloggers. Kasi alam mo ma'am, yung mga nagpa-vlog, imagine mo, ano ba yun? Parang 6 digit ang kinikita nila. Meron pa nga, milyon. Monthly yan ma'am. So, sobrang laki ng kita nila. Monthly sa paggagawa lang ng ganung mga videos. Diba? Oo. So, kung nag-iisip ka na talagang seryosohin yung pag nanegosyo mo online, tapos kumikita ka na regularly, maganda na iparehistro, di ba? Oo, kasi anong mangyayari pag nakarehistro ka? Okay, ganito yan. Kasi syempre, di ba, gagastos ka talaga, investment. Kailangan mong magpagawa ng resibo, kailangan mong mamasahe. So, investment ng oras, investment ng pera. Ganun yun. Pero ito naman yun ma'am. Ito naman yung mga benefits. Number 1, kung registered yung iyong online business, ibig sabihin legit yung business mo. Oo, maraming mga malalaking kumpanya na gusto nilang makipag-business sa mga rehistrado, lalo na pagkakailangan nila ng resibo. Diba? Oo. So, ibig sabihin, sa panahon ngayon na maraming nag-aalangan kasi baka ma-scam, ma-exempt ka doon kasi nakarehistro ka. Diba? Ito pong ating mga online e-shopping or e-commerce website, kagaya po ng mga kilala natin ng mga sikat na mga online platform, diba? Humihingi sila ng registration documents galing sa DTI or di naman kay sa BIR. Ganon. Tapos, pag gusto mo naghahanap ka ng additional na kita, hindi kita, source of pangdagdag. Ayun, pangdagdag. Tapos, naghahanap ka ng loan. Additional fund. Alam mo ba ma'am, na isa sa mga hinahanap nila na willing sila na pautangin or magbigay ng grant ay kung nakarehistro ang negosyo mo. Oo. Yan. So, hahanapan ka niya ng DTI certification, Certificate of Registration, income tax returns, yung mga ganoon. So, makukuha mo lang yan kung nakarehistro yung business mo.
'Di ba? O ano pa, speaking of additional funding, marami po tayong mga, hindi naman pala marami, pero may mga nakakilala ako na mga MSMEs o mga entrepreneur na naka-receive ng government assistance. Naka-receive ng government assistance, naka-avail sila ng mga grants galing sa gobyerno. Alam mo yon, DOST, DTI, DA, yung mga ganun. Kasi naka-ano sila ka, ma'am. Legit, meron silang registration. DTI, BIR registration. Oh, di ba? So, importante po yun ka, ma'am. And ito pa, ang laking bagay para doon sa mga supplier at mga partners mo ng kumpanya mo, nang sinisimulan mo na negosyo, kung ikaw ay nakarehistro, kahit nasabihin mo na online seller ka lang talaga, mas malaki pa nga yung kita ng pag magbebenta ka online kasi yung kukuha ka ng pwesto, o di ba? Oo, at least yung online selling, hindi ka nagbabayad ng digital space. Walang ganun, di ba? O kumpara doon sa meron kang i-rent na monthly, o kung 10,000 yun, sabihin mo na yung maliit is 5,000, ang laking pera pa rin yun. 'Di ba? So mag-online ka na lang. Post ka lang ng post. O hindi ka magbabayad ng monthly rent, kumbaga. Ayan. So ano pa? At meron tayong, alam mo ngayon, lalo na sa BIR, sobrang stricto nila ka, ma'am. Super duper stricto. So kung ayaw natin ng mga, alam mo yun, mga problema ba? Oo. Sa mga obligations, mga penalties, mga ganyan. Pa-register natin yung ating pong business. Oo. Ano pa? Ito, last but not the least. Di ba, pagka legit ka kasi, pagka nakarehistro ka, confident ka. Ayun. Confident ka na pag hiningan ka, pag nakakuha ka, kunyari, nakapag-close ka ng isang deal, isang malaking kumpanya, magandang kumpanya. Actually, in the first place, confident ka na agad na lumapit sa kanila na mag-offer. Kasi, meron kang papel. 'Di ba? Hindi ka kailangan na manghiram sa kakilala ng papel niya. O, ikaw na mismo yun nakaharap doon. So, ang laking factor nun, ang laking feeling ng accomplishment na, wow, ako yung magsusupply dito, na-close ko tong deal na to, at makakapag-issue ako ng resibo, at ito ay pangalan ko. Yung may ganun ba? 'Di ba? So, 100% legal or legal ang iyong negosyo, hindi ka mahihiya na ibenta yung produkto mo, online man or face-to-face or offline, kumbaga. Ganda, no? So, yung mga iba ka, ma'am, medyo hindi ko pa ito masyado alam, oo. At pag-uusapan natin yan sa mga susunod na panahon. Pero ang alam ko lang ngayon ka, ma'am, ay meron na tayong tinatawag na BIR Online Business Registration. Oo. So, ang gagawin mo lang po doon ay pupunta ka sa pinakamalapit na RDO o Revenue District Office dyan sa inyong area. Bawat area po merong ganyan ka, ma'am, promise. So, hindi masasabi na, wala akong ganyan ka, ma'am, kaya hindi ako nakaparehistro. Bawat, oo, ang alam ko ay meron po yan, bawat lugar. Oo, yung tinatawag natin na district office. So, alamin mo lang po kung nasaan lugar ka, tapos anong district office ang may sakop sa'yo para doon ka mag-apply ng iyong registration ng iyong negosyo. Iyon. So, ano pa? Okay. Medyo mahaba-haba to yung mga online business registration requirements. So, pag-uusapan po natin yan ka, ma'am, next time. Diba? At least, ang ngayon, napag-usapan natin na ano ang mga benepisyo kung ako ay magpaparehistro ng aking negosyo. At sana po ay nakatulong sa inyo, ma'am. Ayan. So, maraming salamat po sa pagkikinig. Hindi po nagtatapos yung ating pong program. Meron pa tayong verse. Abangan po yan sa aking pagbabalik dito sa Mom.
sa'yo may pag-asa. Ang bukas ko'y tumitingkad. Mga pangako ni Kristo, sadyang mapananalikan. Sa Kanya ang amin at oo, aking mapanghahawakan. Dumating man ang tag-ulan, ikaw ang aking silungan. Sa iyong salita naniniwala, pagkat tapat kailan pa man. Panginoon,
po si Luisa Colopi na naghahatid ng isang mensaheng mula sa puso. Narito ang ating aral sa araw na ito to recharge and renew our spiritual walk. Isang American mobile company ang nagkaroon ng tagline, "Are you with us? Because we are with you." Naisip kong basahin online what's behind that campaign. Una, ang kahalagahan ng katanungang, "Are you with us?" Isa raw itong imbitasyon for people who are ready to be part of something, to join something bigger, and experience more than just another wireless service. Ikalawa, ang claim na because we are with you. Wala raw restrictions, stupid rules, ridiculous charges ang kanilang offer. Ano ba ang kahulugan ng "Are you with us"? Sinabi na ito ay tumutukoy sa isang relationship, like a friendship, maaasahan lalo na sa oras ng pangangailangan. Totoo nga namang very serious ang ating relationship sa ating mga cellphones dahil hindi na tayo mahiwalay sa ating devices. Kaya naman hindi tayo dapat magtaka na gagamiting tagline ng friendship with your cellphone provider. Let's go deeper and ask, is God with us? Madalas nating ibigay ang assurance na God is with you sa mga taong pinanghihinaan ng loob at namomroblema. As believers in Jesus, alam kasi natin ang indwelling of the Holy Spirit. Sinabi ni Jesus, "At hihilingin ko sa Ama na bigyan niya kayo ng isang tagatulong na sa inyo magpakailanman." Siya ang banal na espiritu na tagapagturo ng katotohanan. Magandang isipin na hindi tayo nag-iisa kailanman. Dahil sinabi ng Diyos, "Hinding-hindi ko kayo iiwan o pababayaan man." Kahit pa sa oras ng kahirapan, sa panahong madilim ang paligid, alam nating kasama natin ang Panginoong Diyos. Yan ay isang pangako at isang privilege ng anak ng Diyos. Tandaan natin ang kahalagahan ng isang masaganang buhay Kristiyano. Mula sa puso ko, ito po si Luisa Colopi na nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Salamat rin sa FEBC Philippines na naghatid ng ating aral sa araw na ito. Yung ating mong verse sa araw na to ay gusto ko pong magpasalamat sa lahat po ng mga nanonood ngayon via Facebook live stream sa 1143 DZMR Facebook page at ganoon din po sa ating YouTube channel ng 1143 DZMR Missions Radio. Ganun din lalong-lalo na sa mga nakikinig po no via sa inyo pong radyo. Maraming salamat po. Alam mo yung simula kaninang umaga, 'di ba? Hanggang mamayang gabi bago po tayo mag-sign off, nandyan pa rin. Oo, so ang una at huling na pakikinggan nyo ay yung Pambansang Awit ng Pilipinas. Yan. At yung station ID po ng 1143 DZMR. Salamat po. And muli po ay ako po si Mami Rachel de la Rosa. Ito po ang Magandang Umaga Mami, Usapang Pangkabuhayan. At nais ko lamang pong i-share po sa inyo, no? Kasi napag-usapan natin ngayon yung patungkol sa BIR. Ayan. And alam niyo ba ma'am na nasa Bible din pala ito pong ating pong mga taxes o yung ating mga dues na ibinibigay sa ating pong gobyerno. Kung hindi ka po nagnanegosyo at ikaw ay nagtatrabaho, yung ating pong sa pagtatrabaho, meron ding ibinabawas na tax. So nagbabayad ka pa rin nun, ganun siya. So tingnan natin ano yung ating pong reference verse, sabi sa Romans chapter 13 verses 6 to 7. This is also why you pay taxes, for the authorities are God's servants who give their full time to governing. Give to everyone what you owe them. If you owe taxes,
Pay taxes. If revenue, then revenue. If respect, then respect. If honor, then honor. Ito pong verse na ito ka ma'am ay daming aspeto at napakarami pong points na pwede nating pag-usapan. Oo. Pero for now, ay gusto ko lang pong mag-concentrate tayo doon sa patungkol sa pagbabayad ng taxes. So, naikwento pala to, meron palang ganitong command sa atin, na tayo po ay nararapat lamang na mag-submit sa ating pong gobyerno. Napakadali pong sabihin, napakadaling magreklamo na, ang mahal-mahal ng taxes. Tapos ito lang naman wala namang serbisyo. Yung ganoon ba? Pwede bang sa atin magsimula yung magbayad tayo ng tama? We obey the Lord. Obey po tayo sa kung ano sinasabi ng ating pong authorities. And then we leave the rest to God. Diba? Kasi imposible naman na pag tayo ay nag-obey kay God at ginagawa natin yung tama, imposible hindi tayo i-bless. Diba? So ngayon ka ma'am, kung ikaw ay nagnenegosyo, nagbabayad ng tama sa BIR, o di naman kaya magbabayad pa lang, o na magpaparehistro pa lang ng iyong business kahit na maliit, kahit online business yan. Congratulations, praise God for you. Kasi iyan po ay pagsunod dito po sa command na ito. 'Di ba? Na kung ano yung kailangan natin na bayaran at sundin, i-fulfill na obligasyon, gawin natin. Oo. Actually, hindi nga lang yung taxes kundi pati respect, pati honor. 'Di ba? Pagsunod. Oo. Kaya, siguro maganda rin na hindi siguro, kundi dapat siguro. Wait, tanggalin ko nga yung siguro. Dapat na ipag-pray natin yung ating pong mga sarili whenever we are going to pay yung mga due na yan sa gobyerno. Mga taxes, or habang nagnenegosyo tayo, or actually habang nagpaplano ka pa lang kung anong ininegosyo mo ka ma'am. Diba? Totoo. Oo. Marami po tayong kailangan na ipag-pray ngayon. And kung meron kang prayer request ka ma, pwede mo pong isend sa amin yan sa 0917-564-8388. O di naman kaya mag-message po kayo sa 1143 DZMR Facebook page at ipag-pray po natin. And ayan, dyan po nagtatapos yung ating pong program ngayon. Maraming salamat po sa pakikinig. Salamat po sa pagtangkilik ng ating pong program. See you po uli next week. Oo, panibagong kwentuhang pang nanay at misis dito sa Magandang Umaga Mami. Ako po si Mami Rachel De La Rosa, nagsasabing anumang hamon ng buhay, kakayanin natin dahil tayo ay nanay at ang Josephina ang ating gabay. Bye! God bless! Ay kaya